Dito, kasama ko dito si Karen at magluluto kami ngayong araw na to. Lulutuin natin yung paborito ni Ivana. Lenten special na 555 sinigang na mackerel. Okay, so sinigang na mackerel ni Ivana Alaugi. Okay, so ayan, kitang-kita nyo naman siya nagluluto. So gagawin natin yung version natin dito sa vlog natin. Kasama natin si Karen. Okay, Daddy Bian to ngayon. So ano ba mga ingredients according to Ivana? Unang-una ay ang 555 na mackerel in natural oil. Dahil kinulang kami sa apat na pirasong 555, nagsama kami ng Unipack. Masarap din naman to. So, mackerel din yan. Okay. So, ano ba? Tapos ang sumunod is, kamatis, bawang, At sibuyas, talong, mustasa, luya, at labanos. Ano bang masarap usually sa mga sinigang? siling pangsigang. Yan, siling pansigang. Okay, so meron pa, medyo confused kami dun sa kasi kay Ivana merong miso. Okay, so bumili kami sa palengke ng miso. Okay, so hindi ito yung sa mall na miso medyo soggy din siya, pero mabango. So, fresh talaga. Syempre, yung pinaka-importante, etong sinigang mix. So, medyo confused pa kami kung alin ang gagamitin namin, kung etong sinigang original, kasi nga meron na kaming miso, or etong miso mix na sinigang. So, bahala na mamaya pag-decision na namin, kasi titikman ko na lang kung alin yung pinakamasarap. So, lutuin na natin to. Yan, so gayatin natin ng bawang. Yan, saka ang sibuyas. Yan, lagyan natin sa platito para hindi magulo mamaya. At hihiwain naman natin ang luya. Yan, masarap kasi yung luya pag sa sinigang. Pagka-add ng flavor. Okay? Ayan, parang ang luya, okay lang na malaki. Kasi para, yung iba kasi hindi mahilig sa luya. So, pipisahin na lang natin. Ako mahilig ako sa luya Ikaw ba, Karen? Ako din. So, sige, atin na natin. Mahilig pala. Ito, pag pinagsama-sama namin to para sabay-sabay siyang gigisa. Yun, tama. Ayan, so gagawin natin yung talong. Bakit ba ganun yung pag-iwa ng talong? Kasi ang alam kong talong yung pag ganun. Bakit ganun ka? Para mas maganda siya tingnan. Kasi sa ibang sinigang, ganon, naka-straight lang. Ako, ini-slant ko para mas maganda siya Hindi tingnan. ba masyado manipis yan? Hindi ba dapat makapal yung talong? Sige, kakapalan ko konti lang, ayan. Kasi masyado manipis, madudurog yan mamaya. Okay, so ayan. At ito naman ang mustasa. Ayan, so tanggalin muna natin dulo para mag-iwa-iwalay sila. Ayan, kalahati. Iba kasi gusto nila buo, sa amin gusto namin yung kalahati para mas madaling kainin. Ayan, siling sigang. Sabi ni Karen natin daw niya, masyadong maanghang, okay? Okay, so tulad ko medyo matanda na, hindi na mahilig sa masyadong maanghang. Gagawin natin dyan, hiwain natin mamaya yan. Pero mamaya na yan. Okay, so ayan naman po ang kamatis. Okay, bakit mo hinahati, Karen? Ang alam ko kasi sa sinigang, buo o kaya kalahati. Mas masarap kasi para sa akin, mas masarap sa sinigang ang ginigisa rin ng kamatis. Okay. So, yun. Kasi iba, isang buo talaga, pinakukuluan nila yung kamatis. So. Masarap din yun. Okay, so ito naman yung labanos. Ang alam ko sa labanos, ganito lang ang hati. Okay. Wala kaming peeler, kaya medyo maano yung pagkakagayat to. Okay lang. Pagkakapil ko. Mahilig ka din ba sa labanos pag sa sinigang? Okay lang. Anong mga paborito mong gulay sa sinigang? Ito, mustasa. Masarap yan. Mustasa. Kaso medyo ma-flavor kasi yan. Ayun, yung iba gusto nila kangkong. Ayun, ako din. Kangkong din ako. Pero masarap din ang mustasa, lalo na pag sa miso. Pero pag sa normal na sinigang, paborito ko talaga kangkong. Pechay, paminsan-minsan, pero madalas kangkong. Kasi ang pechay, mas masarap siya sa tinola, sa nilaga. Yan, so hindi po kagandahan yung aming kalan, yung aming kitchen. Ayun, so igigisa natin yun. Bawang. Okay. Saka luya. Bawang at luya muna. Bago yung sibuyas. Okay. So, pag nag-golden brown na yung bawang at saka luya, saka natin lalagyan yung sibuyas. Okay. So, yun pala yung technique ni Karen. Yung iba, pinagsasama na nila. Pero para sa akin,
Ganito ang tama. Ayan, so medyo nag-golden brown na, no? Saka natin ilalagay yung sibuyas. Ayan. Pag medyo nag-translucent na yung kulay nung sibuyas, saka mo ilalagay yung iba pang mga sahog. Ganun yun. Yun ang ibig sabihin, no? Nag-sweat na yung sibuyas. Okay. Ngayon, ang next natin is kamatis. Ngayon, magtataka kayo kung bakit ko ilagay ang kamatis. Kasi usually, pag sa sinigang talaga, inilalagay ang kamatis kasama ng mga greens. Ako, ginigisa ko pa. Alam nyo kung bakit? Mas nakakalinamnam ng lasa ng sinigang, lalo na pag isda, pag medyo lamog na ang kamatis. Ngayon, pag naggigisa ako ng kamatis or nagluluto ako ng kamatis, naglalagay ako ng konting pinch ng asin katulad nito. Kasi, dyan siya mas mabilis maluluto. Kasi meron na siyang sodium. Ayan, so medyo naluluto na. Tingnan nyo din kasi baka masunog naman yung mga nauna ninyo nilagay katulad ng bawang. Oo naman. Mag-iiba yung lasa. Parang sunog na bawang, di ba? So, I think pwede na yan. Pwede Lagyan na na natin ng tubig. Okay, so hindi natin alam kung ano yung eksakto. 2 cups muna. Kasi hindi naman talaga namin measured yung mga ingredients namin ngayon. Kasi more on gulay kami than laman. Ngayon, kung magkukulang siya, is dadagdagan na lang natin habang nilalasahan natin yung sinigang. Habang nilalasahan natin yung sinigang. Yes. Yan. Magdadagdag na lang. Hindi maglasang Yun. malagnaw. Tatandaan nyo pa nagluluto kayo, lalo na halimbawa sa dessert at saka sa ulam, lagi kayong magro-room para sa pagdagdag dahil mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Yes. Ayan. So, laksan na natin yung gas. So, laksan na natin yung apoy. Ayan. So, medyo kumukulo. Ayan, so medyo kumukulo na. So, ilagay na natin yung labanos at talong. Ang Yan. una nating ilalagay ay labanos. Okay. Labanos muna para maluto siya na ahead. Kasi medyo matigas siya. Mas matigas siya ng konti kaysa sa talong. Isusunod natin yung talong. Ayan. So, medyo kumulo na ng medyo matagal-tagal. Kaya ilagay na natin yung talong. Daming talong. Yan ang paborito ko eh. Tingin natin ngayon kasi yung ingredients namin, mas maraming gulay. Kasi nga, semi-vegetarian din si Karen. Semi-vegetarian ako in a way na kumakain pa rin ako ng karne. Kumakain pa rin ako ng fish, ng pork, ng beef, ng chicken. Pero more on mas marami ang gulay. Yan ang tinatawag na vegetarian. Meron naman tinatawag na pescatarian. Ang ibig sabihin nun, ang kinakain lang niya ay gulay saka mga fish-based na pagkain. Hindi siya kumakain ng iba. Walang chicken, walang pork, walang beef. Fish lang saka gulay. Lalagyan ko ng isa pang cup ng water. Ayan. So, ayan. Tingin ko, enough na yung water na yan hanggang para mamaya. Para Okay. mamaya. O, ayan. So, brown na yung ating talong. Lagay na natin yung Mustasa. mustasa. Ang dami rin ng mustasa. Hindi na yata kasha. Kakasya yan. Kasha ba? Kasi di ba kumukulo yan? Okay, so parang salad kasi yung luto namin. Ang dami na, overflowing na, Karen. Bababa rin yan mamaya. Marami tayong kakainin mamaya. Lalagay ko na rin yung siling pangsigang. Okay. So, hayaan mo muna kumulo. Tingnan natin kung yung tubig ay enough na pag kumulo na. Kasi magsasubside pa yung gulay eh. Medyo nilalagyan ko lang ng sabaw sa ibabaw. Okay. Okay, green na green. Ngayon, tatakpon muna natin. Okay, so binuksan na natin itong 555 mackerel. Tanggalin natin yung mga oils, yung sabaw niya kasi madami siyang masyadong langis. So, mamaya, pag mapag-isipan natin, idadagdag din natin yan. Pero for now, tanggalin ko muna ha. Masasaturate kasi ng oils yung ating sinigang, hindi maganda. Itong sa mackerel, hindi langis.
Natural oil din. Pero Yeah. maputi yung langis niya. Maganda rin ang Unipack. Okay, so habang kumukulo yung ating gulay, lagay na natin itong sinigang mix. Sinigang mix sa miso sa kalahating basong tubig. Kasi medyo kulang din tayo sa tubig eh. So I think that's enough. Haluhaluin nyo lang para hindi magbubuo. Yan. So lagay na natin ang sinigang mix sa miso. So magiging malapot yan. Then lagyan din natin ng miso. Ayan, miso. Nilagay ko na sa lalagyan. Ito yung fresh miso from the palengke. Isa. Buka natin yung ilan ng masarap. Masarap kasi yan eh. Ano ba yung miso kare? Soybean, no? Kasi Soybean. tatlo lagyan natin para masarap. Harap na yan. Okay, so pakabayin ulit natin. Huwag na masyadong haluin. Yan. Yan, ilagay mo na rin yung... Ang una ko ilalagay is yung Unipack. Yan, ang laki, di ba? Okay, so iba pala yung Unipack. Medyo light. Tingnan natin. Ito naman si natin. 555. Yan. Ang 555. 1, Kalahati. 2, 3, 4. Tigkakalahati. Ang Unipack, dalawa. So, mas malalaki pala yung Unipack. Unipack. So, alam nyo na. Alam nyo na. Bahala na kayong pumili. Bahala na kayong pumili ng brand. Pero yung kay Ivana yata, ang It's sponsor niya, 555. 555. Kaya, yun ang kinuha namin. Basta medyo Personal mapula. preference naman. Medyo mapula yung 555. Mm-mm. Tapos maputi yung Unipack. Kasi gawa nga ng sauce. Okay, so lagyan natin ng isang salok nitong oil. Itong oil kanina, lagyan natin ng isa. Konti lang. Pampalasa lang, no? Isa Para pa na na. medyo lumasa. Isa pa? Sige. Isa pa. Okay. Dalawa na po pala. Kasi medyo marami yung gulay namin. Ayan, let's just let it cook. Ayan, so pag hinalo natin na parang kape, madudurog yung ating mga sahog. So ayan, i-relief lang natin ng konti para pumunta sa ilalim yung timpla. Okay, ganun lang. Mamaya na pag sinandok, saka natin malalaman. Okay, so dagdagan pa natin kasi medyo matabang. Dagdagan pa natin ng Sinigang mix. sinigang mix. Okay, na. Yan, ganyan yung hinahanap kong asim. Kanina kasi medyo matabang siya. Ito yung masarap na asim. Mukhang yummy talaga itong niluto natin, ha? Nagbago po ang isip namin. Imbis na salt, is ang ilalagay namin ay yung Thai fish sauce o patis. Thai fish sauce. Mas masarap to. Yan, kalahating takal lang. Saka konting pepper. Careful ka lang sa paglagay ng pepper kasi konti na lang siya. Baka biglang lumigwak. Kasi itong black pepper namin McCormick. Ito yung durug-durug. Yan, okay na yan. Yan. Yan, malapit na tayo kumain. Yan! Nako, ang sarap! Saka ba makakita ng ganang ulam ka rin? Dito lang sa bahay natin, no? So, tinan mo, oh. Puro gulay. Napaka-healthy, no? Tapos masarap din yung sabaw. Ayan, so hindi po kami magkakanin for today dahil napaka-healthy po nito. Ang dami pong gulay. Mabubusog ka na dito. Okay. Ayan, so sandukin na natin. Rin. Wow! Sarap! Ano Karen? Tama na kaya yung 4 na mackerel? Para sa akin, sa nakikita ko, si Ivana kasi nilagay niya 4 dahil konti lang yon. Pero 4 silang kakain doon, pero 4 lang nilagay niya. Para sa akin, sa itsura niya, dapat 6 talaga. Kasi marami yung gulay. Kahit doon sa niluto ni Ivana, ang dami ring gulay eh. Okay, kain na tayo. Pawis na pawis kami. Alright, so this is it. Titikman na namin itong sinigang na mackerel na may miso by Ivana Alawi. Okay, so tikman na natin. Sarap. Sarap. Tamang-tama yung asim niya. Yung nilagay namin na sinigang mix, 1 1/2 yun. Kasi mas masarap siya pag ganun.
Tapos, pag sa ano naman, sa yung katulad ng sinabi ko sa mackerel, dapat to 6 na can para mas madami yung isda. So, ito lang. Busog Kompleto na to. Busog ka na dito. Hindi mo na kailangan magkanin. Hindi na kailangan magkanin. Pero kung gusto niyo magkanin. Magkanin kayo. Okay, so Ivana Alawi, thank you very much sa iyong recipe. Itong mackerel, sinigang sa mackerel na may miso. Thank you very much. Ang sarap. Saka napaka-healthy. Yung miso, parang creamy siya. Tapos ayun, sabaw pa lang, punong-puno ka na. Thank you, Ivana.